Hello guys, what's up? Good morning. Anong oras na ba? Alas 10 na. Grabe yung init sa labas. So ngayon ngayon sa Hong Kong is super init, summer. So nung mga nakaraang weeks, grabe naman yung ulan. Tapos ngayon bumawi naman yung super init. Maaga pa lang, grabe. Pagpapawisan ka na talaga pag nasa labas ka. Kaya pag nagdidilig ako ng halaman, grabe super init, saka talagang pawis na pawis ako niyan. So ngayon, ako ay magtitimpla muna ng kape at ako mamaya ay makikimariti. So guys, timpla muna ako ng kape saglit. So yan, may kape na tayo dito. So kahapon, ako ay nakikain sa ibang bahay, nakikapit bahay. Ayan, mayroon pa akong macaroni. So bali, ito muna yung aking breakfast. Saka ito. Yan. So, dahil nga kahapon, galing ako doon kay ate at kami gumawa ng ganito. Tsaka yung sushi na ginawa ko kahapon. So, bali ito yung kakainin ko ngayon. So, it's yummy. So, yun na nga guys. At ako ay magbibigay ng opinion. So, opinion po. Kasi hindi naman ako reactor. So, kumbaga, ako isa lang tagahanga ni na Kuya Val. Kalingap, tawag nito, sina Rab. Sarap. Hindi kasi, syempre, isa talaga ako sa avid viewers, humahanga, tsaka talagang, sa umpisa pa lang, so ako na-inspired talaga ako kay Kuya Bal. So, simula nung napanood ko talaga siya, nung una, wala pa si Rab. Huh? So ako ay mag-share lang ng aking opinion kasi ako ay nasasaktan sa mga nangyayari. Kasi napapansin ko lang, no? Bakit yung ibang mga natutulungan ng mga kalingap, pagkatapos nilang makatanggap ng tulong, parang bakit sila pa yung nagiging masama? Nagtataka lang ako sa mga ganun na ang iba yung mayabang na, ang iba may paninira na. Sa akin lang naman, may karapatan naman ng lahat. Okay, sabihin na natin na ayaw na nila. Pero wag naman sana umabot sa punto na pagkatapos mong tulungan, sila pa yung mapapasama. Sila pa yung malalagay sa mga kung ano-anong mga nasasabi ng mga natulungan. Kasi alalahanin nyo ha, although binablog kayo, pero hindi ibig sabihin na okay, kumikita sila dun, sumasahod sila dun sa pagbablog sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na ganun niya na sila paratangan kasi kumikita pero tinutulong naman sa inyo, di ba? May kapalit naman. At besides, bago naman sila kumita sa inyo, nauna muna yung pagtulong. At saka kumita man, so what? At least natutulungan, nakakatulong. Di ba? So para sa akin, walang dapat wala dapat ibig sabihin, hindi dapat masamain yung bagay na yun. Kasi kayo yung unang nilapitan, kayong tinulungan, kayong unang nakatanggap ng tulong. So, bakit pagkatapos na, kung kailan nakatulong na, ganito ang sasabihin, ganyan, nakakainis. Tsaka isa pa ngayon sa nanggigigil ako kay Medit. So, nagkamali ako sa pag-aakala. Nakakala ko napaka-professional ng style niya, dating niya may pa Sir Dan pa, di ba? Sir Dan, akala mo napaka-professional, akala mo hindi ganyan yung magiging ugali. Tsaka, nandito ngayon si Medit sa Hong Kong ha. Pinagkakaguluhan, ha? Kunting lang pinagkakaguluhan. Grabe talaga yung mga tao, no? Dahil lang sa sa views. Yung hindi naman dapat pagkaguluhan, pinagkakaguluhan. Sikat na ba? Wow. At kung hindi naman dahil sa kalingap, hindi man naman magiging sikat. Wala naman siya mga opportunity ngayon na kung ano yung tinatamasa niya ngayon.
So, tapos ngayon parang nalalagay na yung mga kalingap sa alanganin. Wow! Sa akin naman, may karapatan naman siya umalis or gumawa ng sarili niyang content, sarili niyang buhay. Pero yung lumingon ka man lang doon sa tao na nag-umpisa ng buhay mo kung ano ka ngayon. So, wala naman sigurong mawawala. At least kung ano naman ngayon yung tinatamasa niya, okay. Pero kahit pa paano limunin mo naman yung mga taong nandyan sa'yo nung mga panahon na kailangan mo at wala ka. Oo, sabihin na natin na yun nga, kumita din sila sa'yo. Pero yung kahit pa paano balikan mo naman ng konting utang na loob, hindi mo naman ikakamatay yun at hindi mo kawalan yun. At huwag na sana yung may dumating sa punto na ang kalingap ang magkakaroon ng masamang issue dahil sa ganyan. Napapansin ko lang, grabe no, minsan nakakasakit ng damdamin kasi kung sino pa yung mga nakikita mong totoong may puso sa pagtulong, parang sila pa yung napapasama. Ako kasi talaga hanga-hanga talaga ako, especially kay Kuya Val, kasi yung pagtulong niya, parang feel ko talaga na hindi niya kailangan ng in return, hindi niya kailangan ng kapalit. So kumbaga handa siyang tumulong sa mga tao na kahit na hindi naman niya ina-after yung talaga, yung malaking views, yung malaking kita. So, syempre kailangan din talaga niya yung kahit papaano may views siya. Para ano nga rin naman talagang ipantulong kung wala ka din naman nga talagang kikitain. So, sana wag naman iisipin ng iba na okay, pinagkakakitaan nyo din kami. Hindi yun eh. Para sa akin, hindi yun ang nakikita ko dun eh. Na okay lang ganyan kasi pinagkakitaan nyo naman kami. Para sa akin, hindi. Dapat ang iniisip nyo dyan kung paano kayo natutulungan, kung paano kayo nakakatanggap ng tulong. Ang hirap-hirap ng buhay. Kung ako nga andito nagtatrabaho, nako kung pwede nga lang, nako naman Kuya Bel, baka naman dyan, isa mo din akong matulungan. So hirap na hirap din ako sa buhay. Kaya nangangarap din ako na sana, isa din ako sa matulungan. Naman sarap-sarap ng buhay kaya nila, di ba? Yung mga angels, imaginein mo yun. Ako ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho dito sa Hong Kong, hindi pa ako nakakahawak ng mga perang nakahawakan nila, yung mga natatanggap nila. Never in my life. Di pa ako nakakatanggap ng mga ganyan. Pero sila, ayan lang, binavlog lang sila, pinupuntahan lang sa bahay. Ang lalaki ng mga natatanggap. Tignan mo yung blessing, grabe. Tapos, magiging masama pa yung mga taong nag-umpisa ng buhay nyo. Diba? So, parang doon ako nasasaktan. So, parang minsan, bakit ganun, no? Bakit ganun yung mga ibang tao, no? Tapos, dahil lang ba sa views, dahil lang kumita, gagawin ng lahat. Oh my God, wag naman sana nga ganun. Dapat tignan naman talaga natin yung yung mga bagay na talagang totoong nangyayari. Ibig sabihin, sina Kuya Pal, para sa akin, totoo silang tao, ha? Talaga may puso sila sa pagtulong. Hindi yung nag-vlog ka lang, kumita ka lang para sa kanila. Ako kasi hindi yun ang nakikita ko sa kanila eh. Ang mga hinahangaan ko talaga, si Pugong Biyahero, si Tegram, sina Kuya Bal, Kalingap Team. Isa talaga sila sa mga hinahangaan ko. Although marami pa naman dyan iba. Pero sila kasi ang medyo ko talaga sa panonood. Kasi humanga talaga ako sa mga puso nila. So, kakaiba ang pagtulong. So yun, kaya naman kay Medit naman, so kunting pasasalamat lang din naman, at kahit pa paano naman mabanggit din naman ang mga Kalingap Team or i-promote din naman, sana huwag naman masamain kasi umpisa na blinag siya, nasubaybayan ko talaga until na magtapos. So nagulat na nga lang talaga ako dun sa ending at hindi talaga clear sa akin yung kwento kung bakit nagtapos na. So wala na akong wala na akong gaanong alam kasi parang wala na akong napanood na detalye kung bakit kailangan na mag-stop. So wala, basta nakita ko na lang yung edit at saka ako shocking lang din naman. Akala ko talaga frank lang yun. Parang akala ko nagpo-frank lang sila na mag-end na. So, yun pala, ito na nga nangyayari na
So ngayon nandito siya sa Hong Kong, nag-i-enjoy siya. So tignan mo yan, tignan mo yan, tignan mo yan ha, tignan mo yan. So kung hindi yan na vlog ng mga kalingap, so ngayon may natatamasa kaya siya? Wala. Sabihin na natin na yung tinatamasa niya ngayon hindi na galing sa kalingap o sa mga sponsor niya. Pero sila pa rin ang nag-umpisa. Sila pa rin ang nagpasikat. So parang sa akin yun ang dapat na tignan. Kahit man lang balikan yun. Kahit man lang i-appreciate yun. Oh, tapos simpleng bagay. Wag naman yung, wow, porket nakalipad ka na ngayon. Parang ayaw mo na pagkaroon ng kredito doon sa nag-umpisa sa'yo, na parang gusto mo na ipamukha. Ikaw ang nag-umpisa sa buhay mo. Maraming viewers, maraming nakakapanood. Andiyan ka na ngayon, sariling sikap mo na yan. Pero ang tanong, paano ka nag-umpisa? So, yun dapat ang kailangan balikan at tignan. Paano ka nag-umpisa at ngayon nakakampay ka na, 'di ba? So, ako nasasaktan ako Nasasaktan ako sa mga ganun kasi isa ako sa naghahangad or natutuwa sa mga nakikita ko na ngayon ang sasarap na ng buhay nila. Imaginein mo ni hindi sila nagpagod, hindi katulad namin, nagbanat ng buto, lahat-lahat, nagbanat na kami ng buto, lahat-lahat na wala pa rin kaming nahawakang ganyang pera. Hindi nga kami makaipon, samantalang sila, wow, ang lalaki ng mga natatanggap. Could you imagine that? Kaya, ito lang masasabi ko talaga. Ako appreciated ko talaga yung Kalingap team. So, sana sa mga ganitong sitwasyon, mas lalo sila ma-encourage sa pagtulong, huwag mawala ng pag-asa. Tsaka alam naman ng Diyos yan At alam naman ng mga tao, kahit ang dami pang bashers, minsan kasi yung mga bashers na yan, parang tingin ko, inggit na lang yan Yung parang gusto na lang talaga nila manggulo. Pero alam din naman nila ang katotohanan. Kaya, ito lang masasabi ko sa buong Kalingap. Huwag padadala sa mga bashers, huwag paghihinaan. So, ano yung inumpisahan, tuloy-tuloy lang. Kasi kami mga viewers, marunong din kami tumingin at alam namin sa puso namin kung sino yung mga totoo. Kaya yun, thank you so much sa buong Kalingap. So, hindi ako reactor ng Kalingap. So, ako nagbibigay lang ako ng opinion as a viewer. So, yun lang yun. Thank you guys!